Isang magandang umaga pong muli sa inyong pong lahat. Muli po, narito po ako, ang inyong pong abang lingkod po. Palagi ko pong sinasabi sa inyo na wala po akong pinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili, isa pong aba na lagi pong handa pong magpahayag po kung ano po ang nais na ipahatid sa atin ng atin pong Diyos po na kataas-taasan, ang Espiritu Santo po. Sa pagpapatuloy nga po ng nilalaman ng banal na libro, yung naiwan ko pong salaysay sa inyo nung huli ko pong kapahayagan, ayun nga po, ang atin pong mahal na Birhen ay nalibot po niya ang buo pong sanlibutan. At dahil nga po, ang bansang Pilipinas po ang huling lupain na kanyang aapakan, nakarugtong po ng Hardin ng Eden, palagi pong sinasabi yan ng ating banal na Espiritu Santo. Karugtong po ng Hardin ng Eden, ito po yung sagradong lugar ng mag-aama na dahil nga po sa sobrang kasalanan ng mga kampo ng kadiliman ay naging sagrado po ang lugar nila. So naghihiwalay po ang mahal na Birhen at ang Haring Jesucristo. Dito po ang mag-ama at nandito po ang mahal na Birheng Maria. Kasama po natin. Ang mahal na Birhen po yung nakisalamuha sa atin. Dahil nga po nasa hangganan na ng paglalakbay ay muli pong nagtagpo po ang sagradong lugar po. So ang bansang Pilipinas po yan. Ang atin pong mahal na Birhen, ang muli po niyang pagyapak sa huling lupain na yan, at yan po ay ang bansang Pilipinas ay mga taong 1920 po. Pwedeng 21, 22, 24, 25, pataas pa po. Nang umapak po ang ating mahal na Birhen sa bansang Pilipinas, at maaari po na isa po sa mga ninuno natin, ang ating pong mahal na Birhen ay naampon dahil ang ating pong mahal na Birhen sa lahat po ng kanyang paglalakbay ay isang beses lang pong nagkaroon ng matatawag na pamilya. Kung 1920 po yan, pwedeng na 50 taon niyang nilibot ang buong Pilipinas. Nung ang ating pong mahal na Birhen ay umapak sa lupain, pagkatapos po ng 50 taong paglilibot niya ng Pilipinas, ang huling bayan po sa Pilipinas na kanyang inapakan. So dumating po siya, ang ating mahal na Birhen dyan, mga taong pwedeng 1970, 71, 72, 73, 74 pataas po, ganyan po, na ang ating mahal na Birhen ay umapak po doon po sa huling bayan na kanyang inapakan, na doon nga po ay may maituturing siyang tunay niyang pamilya na inaakala nga po niya dahil nga po ang ating mahal na Birhen sa lupain ito ay nagmula bilang isang sanggol, bagamat hindi po siya isinilang kahit po minsan. At yan po ay ipapahayag ko po sa inyo. Ang nais po ng ating banal na Espiritu Santo ay himayin ko po sa inyo. Dahan-dahan lang po dahil sobra nga pong komplikado po ang mga susunod ko pa pong mga kapahayagan. Dahil nga po sa lupaing ito, ang ating mahal na Birhen ay mayroon pong ituturing na ama, ina, mga kapatid. At paano nga po nangyari yon kung hindi naman po siya isinilang kahit minsan, at kahit minsan po hindi pa po siya dinapuan ng kamatayan. So dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay tumungtong na nung malibot niya ang buong Pilipinas, ay tumungtong na dun sa huling bayan na yan kung saan siya lumaki, nagkamalay, nagkaroon ng pamilya. Sa bansang Pilipinas po ay halos sunod-sunod na rin pong tumubo. Dahil nga po ang original pong karugtong ng Hardin ng Eden is Pilipinas. So ang lahat po ng karakter sa banal na libro ay sa bansang Pilipinas po. Lahat po isinilang at lahat po yan ay Pilipino. Si Danica po, sa umpisa po ng mundo, ang pinakamalapit pong anghel sa mahal na Birhen na itinuring niyang higit pa sa kapamilya, na sa bandang huli po ang Danica na ito, sa kabila ng kabutihan ng banal na pamilya at ng mahal na Birheng Maria, ay nagpaka-Lucifer po sa kanya. Siya po ang sinasabing pinakamalapit na anghel sa ating mahal na Birhen, ang Lucifer po.
Sa umpisa po ng mundo, siya po yan. Pero ito po ay tumubo din sa lupain pong ito. Palibhasay, bagamat nakalimot, ang puso ng mahal na Birhen ay nandun po. Yung pakiramdam, ang Lucifer pong to ay tumubo sa lupain ito bilang isang anyong lalaki sa katauhan po ni Jose. Na yan po ang nagsilbing tungkod na nung magtagal po ay naging baston sa buhay po ng ating mahal na Birhen Maria. Kaya sa ikalawang pagkakataon po, si Danica noon at si Jose ngayon ay nabansagan pong Lucifer. Ang amain po sa Hardin ng Eden na minahal at itinuring din kapamilya ng ating mahal na Birhen ay sa huli po ay nagpakahari po ng kadiliman. Ang hari po ng Satanas. At ang mga inggitera, mambabarang, mangkukulam, manggagayuma po. Ang angkan po ni Magdalena, ni Magda po. Ang labis po, ang humahadlang sa pagmamahalan po ng mahal na Birhen Maria at Haring Hesukristo po. Ang reyna po ng kadiliman, si Magdalena, kasama po ang lahat ng grupo nila. Lahat po ng mangkukulam, mambabarang, manggagayuma, inggitero, inggitera, ang lahat pong yan ay kampon po ni Magdalena. At si Emmanuel po, ang kinakapatid po ng ating Haring Hesukristo na nag-iisang lalaking anak po ni Adan at Eva na itinanghal po ng amain ng hari po at kampon po ng dilim bilang siya po ang Hesukristo, si Emmanuel po. At ang nag-iisa pong matindi pong karibal ng ating Haring Hesukristo, mula po noon sa Hardin ng Eden hanggang sa lupain pong ito, si Haring Ismael po. At syempre po, wala pong iba, ang ating pong Haring Hesukristo na nawalay po sa mahal na Birhen ng halos 19,600 mahigit pong taon. Ay sa lupain din pong ito, sa lupang Pilipinas, bayang pinili, lupang hinirang, lupang pangako po. Ang lahat pong yan, sa kasalukuyan po, ay mayroon pong buhay sa lupain ito sa bansang Pilipinas kung saan po tayo nananahan. At yan po ay patutuhanan po sa inyo ng atin pong Espiritu Santo, ang ating pong Diyos na kataas-taasan. Ang lahat po ng karakter ngayon ay buhay po at nakikipamuhay po sa ating lahat sa bansang Pilipinas po. At dahil nga po ito na yung dulo ng paglalakbay ng mahal na Birhen, ang sagrado pong lugar ng Hardin ng Eden at ang karugtong na nagkawalay no'y muli nang nagtagpo, ang 20 prinsipe ng mahal na hari at reyna ay isinilang na rin po sa lupain ito. At yan nga po ay humihingi po ako ng patnubay sa Diyos na kataas-taasan na ako po ay kanyang tulungan at gabayan kung paano ko po makakayanang ipahayag po sa inyo pong lahat. Kung paano pong ang 2 prinsipe ng mahal na Birhen at Haring Hesukristo ay naipunla sa kanyang sinapupunan. Ganong ang tungkod niya ay si Jose. At ang ama naman ng 2 bata ay walang iba po kundi ang atin pong nag-iisa pong Haring Hesukristo. Sobrang maselan po, kaya ngayon pa lang po humihingi po ako ng patnubay sa ating Espiritu Santo at sa inyo pong lahat na nawa po ay maihayag ko po sa inyo at matanggap po ninyo ito ng malinaw kung paanong ang mahal na Birhen, bagamat hindi pa sila nagkitang muli ng Haring Hesukristo sa lupain ito sa loob ng 19,000 at halos 600 taon, ay paanong ang 2 prinsipe na noon ay naiwan din kasama ng mahal na hari sa sagradong lugar ay paanong naisilang sa lupain ito ng ating mahal na Birhen, na ang nagsilbing tungkod po ay si Jose, ang Lucifer po. Walang sino man po ang may kakayanan makapagpunla po maliban po sa Haring Hesukristo sa sinapupunan po ng ating mahal na Birhen. Hanggang sa muli po, wala na po tayong oras. Maraming pong salamat. Paalam. Bye-bye.
Mabuhay po tayong lahat.